Mga isang oras lang po ito. Praise God po. James chapter 2 verse 14 to 20. Sabi po dito, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? At topic po natin sa gabing ito entitled Faith or Faith. Faith or Faith. Wala po may sunod title. Faith or Faith. May kasabihan po, hindi po lahat ng nasa garahe sasakyan. Yung iba po ano? Sinampay. mga sirang gamit dyan. Hindi po lahat ng nasa garahe sasakyan. Ano pong sinasabi ni Apostle James dito? Can such faith save them? Lahat po ng may pananampalataya magsabi ng amen. Amen. James is not saying that we are saved by works. Hindi po to yung pananampalataya ng kaligtasan. Wala pong anumang gawa ang magliligtas po sa atin. By grace, through faith po ang magliligtas po sa atin. Ang sinasabi niya po dito, na kung talagang may pananampalataya ka at dinala ka niyan sa kaligtasan, imposible na wala kang gagawin after you receive salvation. Imposible po. Ako, personally, imposible po. Hindi po nangyari na wala akong ginawa after I receive salvation comes from God. Talagang hindi ko makontain yung galak, hindi ko makontain yung biyaya na natanggap ko sa Diyos, na talagang nagdala sa akin, Lord, maglilingkod po ako sa inyo. Hindi po pwedeng walang gawin ang taong ligtas. Amen po. Karamihan po kasi sa mga tao ngayon, ligtas daw sila, pero wala naman silang ginagawa sa tinanggap po nilang kaligtasan. Papaano mo masasabing ligtas ka sa bagay na yan kung wala po tayong ginagawa? Yan po ang sinasabi ni James. Can such faith save them? Kaya mainit po ang ulo ni James dito. Assuming lang po. Papaano mo nasasabi na may pananampalataya ka na wala ka namang ginagawa? Kasi kapag meron kang genuine faith, nagpasimula po yan sa enkwentro, sa biyaya ng Diyos, kapatawaran ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Siyempre nalaman po natin na namatay ang ating Panginoong Yesus. Lumapit ka, nagsisi ka, humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, nanampalataya ka sa Kanya, at siya ang ginawa mong Panginoon ng iyong buhay. Then here you are, sabi ni James, claiming that you have faith, but without deeds, can such faith save them? Sa madaling sabi, talaga bang naligtas ka? Talaga bang meron tayong kaligtasan sa ating mga buhay? Hindi kasi ganyan ang mga taong ligtas. Ang mga taong ligtas, kumikilos po sila sa kanilang mga pananampalataya. Ang pinag-uusapan po natin ng pananampalataya, hindi po yung I receive, I believe, hindi po yan. Ang pinag-uusapan po natin ditong pananampalataya is yung tinatawag po tayong mananampalataya. Tinatawag po tayong mga believers. Tayo yung mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1 po, genuine faith produces good works. Genuine faith produces good works. Hindi po good works ang magliligtas sa atin. Amen po? Agree po tayo dyan? Hindi po good works ang magliligtas sa atin. Naligtas tayo, kaya gumagawa po tayo ng mabubuting gawa. Ang sabi po sa verse 14, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Ang ginawang halimbawa po dito about sa good works ay hindi lang yung about sa pamilya.
Hindi lang to concern sa sarili mong buhay, kundi sa buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya na nakita po natin na meron po silang pangangailangan. Pero ang ginagawa lang natin ay pagpalain ka ng Diyos. Pero wala po tayong ginagawa doon sa nakita po natin. Madali pong gumawa ng kabutihan sa pamilya. Given po yan. Kahit hindi ka Kristyano, gagawa ka ng mabuti sa pamilya. Madali pong gumawa ng kabutihan sa sarili. Given po yan. Kahit hindi po tayo Kristyano, gagawa po tayo ng kabutihan sa ating mga sarili. Pero papaano po kung ang ibang tao na po ang ating nakita na nangangailangan, may gagawin kaya tayo? Meron pong isang kwento na narinig ko sa Bible School, sa po namin professor. Nung daw, after sumabog ng Mount Pinatubo, 1991, pinanganak po ako Mount Pinatubo, iba't ibang religion daw po ang nangaral after ng pagsabog ng Mount Pinatubo. May Baptist, may Methodist, may Fourth Watch, may Saksi, may INC, may Muslim, may Catholics at iba pa. Of course, nandyan po yung mga born-again Christian na masisikasi. Hindi sila makapatalo. So sabi po ng mga Kristiyano na masisikasi, mahal kayo ng Diyos, repent, at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So nangangaral po sila. Halos wala pong nakikinig sa kanila. Samantalang yung ibang mga religions, dinudumog po sila ng mga tao. Kasi bakit? Namimigay po sila ng relief goods. Mas mukhang may pananampalataya yung ibang religion doon sa mga Kristiyanong nangangaral lang ng mabuting balita. Hindi po sinasabing masama ang mangaral ng mabuting balita. Pero mas dapat makita po natin yung pangangailangan. At meron tayong gagawin doon sa pangangailangan na yun. Ang pagmamalasakit sa kalalagayan ng ibang tao ay nilalakipan po natin ng mabuting gawa. Mabuti pong maawa. Pero kailangan po yan ng gawa. Ang genuine faith po ay may concern kung paano po abutin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Baka kailangan po nila ng tulong ninyo. Baka kailangan po nila ng encouragement. Baka kailangan po nila ng taong makikinig sa kanila. Kung sinasabi mo na may pananampalataya ka, pero you lack compassion sa mga tao, especially sa mga kapatid sa pananampalataya, sabi po ni Apostle James, that faith is dead. If you lack concern sa ating mga kapatid sa pananampalataya na nakita po natin na kailangan po nila ng tulong, pero sinasabi natin may pananampalataya sa ayon sa Diyos, ang sabi po ni James, hindi po ako, that faith is dead. Kapag wala kang ginawa. Kung sinasabi mo may faith ka, nananalangin ka magkatrabaho, pero wala kang ginagawang paghahanda, hindi ka naghahanap, that faith is dead. Kung nananalangin kang gumaling, pero ayaw mong mag-take ng gamot, that faith is dead. Unless, ito po yun, unless merong manifestation ng gift of faith last Thursday. Tama po ba? Gift of faith, na alam mo, narinig mo mula sa Diyos, nag-manifest ang kagalingan without human intervention. Ang tawag po doon, gift of faith. Hindi po natin tinatanggihan ng ganung pangyayari, kagaya po ng patutuon ng ating kapatid. Pero madalas po, hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Faith doesn't deny the process. Faith doesn't deny the process. Naniniwala tayo that God will promote us this year. Naniniwala tayo na papasa tayo sa board exam this year. Naniniwala tayo na gagaling tayo this year. Pero kailangan din po nating lakaran yung proseso along with our faith. Lakipan po natin ng paggawa yung ating mga bagay na ating pinaniniwalaan. Amen po. Number 2, genuine faith produces a godly life. Godly lifestyle. Faith is not a confession. It's a lifestyle. Magaling po tayo magpahayag ng pananampalataya eh. Sinasabi po natin, mananampalataya po tayo the way. Praise God. God bless you, kapatid. Pero yung buhay, kumusta po? Kumusta po ang ating mga buhay? James 2, chapter 2, verse 18 to 19. But someone will say, you have faith. I have deeds. Sabi ni James, show me your faith without deeds. Ang hirap po, no? Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that, sabi niya, and shudder. Di ko alam kung sarcastic po si James doon. Pero sabi niya, you believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder.
There are a lot of people claiming that they believe in God, pero walang nabago sa kanilang mga lifestyle. Sabi ni James, even the demons believe in God. Ang problema, demons pa rin sila. Pero pwede palang maniwala ka sa Diyos buong buhay mo at manatili ka na hindi nagbabago. Pwede po natin sabihin na naniniwala tayo sa ating Panginoon, pero nananatili po tayo sa ating mga lifestyle na hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. But genuine faith produces a godly lifestyle. Isang buhay na hindi lang sinasabi ng bibig mo na naniniwala ka sa Diyos, kundi pati sa ating mga kilos, gawa, nakikita dapat ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Huwag po nating idahilan, nasa puso naman yan. Kapatid, actions speak louder than words. Kung anong kinikilos mo, yan ang magsasabi kung may faith ka o wala. Again, hindi po natin pinag-uusapan dito yung faith sa mga bagay na ating inaasahan. Ang faith po na pinag-uusapan po natin dito ay ang pananampalatayang nabubuhay tayo para sa Diyos at ang Diyos nabubuhay sa atin. Sabi nga, believing in God is to believing in God. Mga kapatid, ang faith pwedeng itago po yan. Pero ang genuine faith ay gumagawa at ipinapahalata. Hindi po pwedeng sabihin po natin, Christian ako pero hindi ko tinatago ko lang. Hindi ko pinapahalata. Baka po ang tagal mo na sa trabaho, hindi pa din alam na Kristiyano ka. Baka ang tagal nyo na magkakasama bilang magkakaibigan, hindi pa rin alam ng kaibigan mo na Kristiyano ka. Why? Hindi nila makita sa kilos at sa gawa. We cannot claim to have faith without deeds. Sabi po ni Apostle James, show me your faith without deeds. Ipakita mo nga ang pananampalataya mo sa akin na walang gawa, and I will show you my faith by my deeds. Mga kapatid, ipangalandakan po natin na mga Kristiyano po tayo. Amen po. Hindi po tinatago ang pagiging Kristiyano. Hindi po tinatago ang pagmamahal sa Diyos. Hindi po tinatago ang kagalakan po natin sa ating Panginoon. No, hindi lang po yan sa pag-awit, pagpupuri, kundi maging din sa ating pagkilos at pamumuhay araw-araw sa harapan ng Diyos. Hindi lang po sa harapan ng Diyos, maging din sa harapan ng ibang tao. Genuine faith has something to do with our character towards God and other people. Ang faith po na sinasabi ni Apostle James dito is faith na mabait sa kapwa at matulungin sa kapwa. Actually, ang context po nito, ni kahit favoritism, huwag natin gagawin. Basahin niyo po yung buong chapter. Kahit favoritism, Kristiyano, usapang Kristiyano, may dumating, magara, may dumating, mga forma. Huwag mo gagawin, sabi ni James, huwag mo gagawin na isang, yung kapatid mong isa na hindi magara, na yung buhay niya, hindi siya mayaman, sabihin na natin hindi siya mayaman. Ang ginawa mo, sabi niya, yung isa, pinatabi mo. Yung mayaman, nilagyan mo ng VIP. Pinaupo mo sa VIP, samantalang yung isa, hindi mo pinapansin. Sabi ni James, hindi yan pananampalataya galing sa Diyos. Do not show favoritism, mga kapatid. Ang faith po na galing sa Diyos is nakakalugod sa Diyos at nakakalugod din sa ating mga kapwa. Amen po. Huwag po nating sabihin malakas ang ating pananampalataya, pero pagdating sa kapwa, nakatapong kasungit. Amen. Pagdating po sa kapwa, nakatapong. Wala po tayong pagmamahal, wala po tayong pagmamalasakit. Pero sinasabi natin may faith tayo. Hindi po ganun ang faith na galing sa Diyos. Baka faith po yan. Let's demonstrate our genuine faith through a godly lifestyle. A lifestyle that pleases God and a lifestyle that blesses other people. Amen po. Matuto po tayong umabot sa ating mga kapwa. Ang faith po na galing sa Diyos, mabait. Kaya po matapang. Amen po. Kung paano tayo makitungo sa ating kapwa-tao, yan po sinasabi ni James. Pleases God na nalulugod ang Diyos at nalulugod din po ang kapwa po natin. Number 3, genuine faith produces obedience. James chapter 2 verse 20 to 22, ang sabi dyan, you foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar?
You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. You see that a person is considered righteous by what they do, and not by faith alone. Ang tunay po na pananampalataya ay nasusubok sa pagsunod. Hindi po pananampalataya yung sinasabi po natin na mga parangal lang sa Diyos, yung sinasabi lang natin sa ating Panginoon. Ang tunay po na pananampalataya ay nasusubok sa ating pagsunod. Susubukin at susubukin ng ating Panginoon ang ating pananampalataya. Hindi lang sa mga pagsubok, maging din sa ating pagsunod sa Kanya. Dahil minsan ang pinakamatinding pagsubok na ating mararanasan sa buhay ay kung papaano po tayo makakasunod sa Panginoon. Dahil para makasunod tayo sa Panginoon, kailangan po may kalakip na pananampalataya. Kasi madalas sa mga pinapagawa ng Diyos sa atin ay hindi po abot ng ating sariling kaisipan. Kaya nga it requires faith. Hindi madali ang utos kay Abraham na gawing sakripisyo ang kanyang anak. Baka hindi ko po kakayanin yun. Melvin, i-sacrifice mo si David. Baka hindi ko po kakayanin yun. Hindi po madali ang utos kay Abraham na i-sacrifice niya ang kanyang anak. Kailangan po ni Abraham ng matinding pananampalataya upang magawa niya yun. Ganun na po katindi ang pagsunod nila nang dahil sa kanilang pananampalataya, talagang killing in the name of. Tayo po mga kapatid, gaano po natin pinapahalagahan ang ating sinasabing pananampalataya sa Diyos? Ano ang kaya nating patayin? Hindi po ang katabi mo, ha? Pero ano po ang kaya nating patayin sa ating mga buhay? Ano po ang kaya nating isakripisyo sa ating mga buhay? Masunod lang natin ang Panginoon. Pansin niyo po ba na walang sumunod sa Diyos na walang sinakripisyo? Lahat po ng sumunod sa Panginoon may iniwan. May sinakripisyo. Bakit? It requires faith. Susunod pa din ba kaya tayo kapag sinabi ng Diyos, anak, iwan mo yung trabaho na yan, magpastor ka? By the way po, way back 2013, nangyari po sa akin yan. Nang maramdaman ko po ang panawagan ninyo sa puso ko upang maglingkod sa Kanya. Hindi po kami mayaman. Ako po yung breadwinner, that time panganay, wala na po si tatay noon. Then nung narinig ko yun, hindi na ako nakakatulog gabi-gabi. So si mama, sa bahay lang. Habang nagtatrabaho ako, merong struggle sa puso ko na maglingkod sa Diyos. Panginoon, paano to? Ako yung nagpo-provide sa pamilya ko. So nangyari po talagang isang buwan po. Huwag niyo po kwento sa labas, ha? Nakakarinig na po ako noon ng mga salita ng Diyos. Siguro po, na-born again na ako, pero hindi pa po talaga nabago yung buhay. Proseso. Isang buwan po, halos hindi ako natutulog. Isang buwan. Sino po dito yung hindi pa natutulog isang buwan? Ang ginagawa ko po para matulog, umiinom po ako ng 2 Red Horse gabi-gabi. So yung sahod ko, wala na. Sabi ko sa Panginoon, kung ikaw to, pag sinabihan ko yung nanay ko na mag-aaral ako ng Bible school, hindi mo Kristyano yung nanay ko. Napanyaben mo to, baka sabihin niya, napanyaben mo. Sasabihin ko sa kanya, Lord, kung ikaw yan, sasabihin ko sa nanay ko, mag-aaral ako ng Bible school, mag-resign ako trabaho kasi ang gusto ng Panginoon is mag-full time ako. So, pagkasabi ko sa nanay ko, naglalabas siya, natatanda ko yung araw na yun, naglalabas siya, kabang-kaba ako paano sasabihin. Baka murahin niya po ako. So sabi ko, Nay, mag-aaral ko Bible school. Alam po sa nanay ko, ikaw ang bahala to. Ikaw ang bahala. BMA at sabi, ikaw ang bahala. Wala po ko narinig yung pagreklamo. So, it takes faith po para magawa ko yung bagay na yan. 2014 hanggang 2022, by faith lang po talaga yung buhay po namin. Pero hindi po nagpabaya ang Diyos. Bakit? Lahat po ng sumusunod sa Panginoon, siya po ang bahala sa provision. Amen po. Susunod ka pa din ba sa Panginoon kapag tinawag niyang mag-aral ng IBS? Enrollment po ngayon. Mag-pastor, mag-missionary. Susunod po ba kaya tayo? Okay na ako, pastor, sa upo-upo lang. Ba't hindi po tayo pinawag ng Diyos ng paupo-upo lang? May panawagan po ang Panginoon sa ating mga buhay. Ang dali po awitin, no? Lord, I give you my heart. I give you my soul. Pero kung may utos na ang Diyos sa atin, nagdadalawang isip po tayo. Alam niyo po, ang hangarin ng tunay na pananampalataya ay masunod natin ang Panginoon.
Ang hangarin po ng tunay na pananampalataya sa puso ng tao ay masunod natin ang Panginoon. Psalm 40 verse 8. Psalm 40 verse 8. Sabi po dyan, I desire to do your will. My God, your law is within my heart. Desire. Bakit po mahirap sumunod sa Diyos? Wala pong desire. Pero kapag meron po tayong desire na magawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, madali na lang po yan. Hindi po madali yung journey, pero madali po sa ating mag-yes sa Lord. Kasi bakit? Desire po natin ang sumunod sa Kanya. Kaya kung sinasabi po natin na meron tayong faith, but have no desire to obey God, no desire to make disciples, no desire to win souls, no desire to reach out to people, no desire to serve God and serve others, I doubt po kung ang faith po na yan ay galing sa Diyos. Kung walang desire na makasunod sa ating Panginoon. Genuine faith, una po, produces good works. Gumagawa po ng mabubuting bagay. Amen po. Genuine faith produces a godly lifestyle. Nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. At nagbibigay ng tuwa sa ating kapwa. Genuine faith produces obedience. Baliktarin po natin. Faith, no good works. Yung faith po, walang mabuting gawa. Faith po, no godly lifestyle. Walang pakialam. Walang God consciousness sa buhay. Araw-araw ng buhay niya, wala siyang God consciousness. Alam niyo po yung religion, Lunes to Sabado, Sunday, banal. Lunes to Sabado, ano po? Kanal. Wala pong God's consciousness. Nalilimutan ng Diyos pag Monday to Saturday. Pero pagdating sa Sunday, praise God, hallelujah. Faith po yan. Siyasatin po natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili. Is my faith genuine or fake? Kung genuine po, praise God. Patuloy po natin hubugin pa yan. Pero kung fake po ang ating faith, oras na po para magkaroon ng genuine faith, mga kapatid. Malapit na po ang ating Panginoon. At sana po madatnan niya po ang bawat isa na merong dalisay na pananampalataya. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kaya po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, nakikita niyo po ang bawat sa amin. Nagpapasalamat po kami sa kaligtasang aming tinanggap na galing sa inyo. Hindi po kami naligtas sa aming mga gawa. Pero Panginoon, inaasahan niyo po na ang bawat ligtas na tao ay gumawa ng mabubuting gawa. Umabot sa aming mga kapwa. Mabuhay na nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Mabuhay na sumusunod sa inyong mga kalooban, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy nga, O Diyos, na patirisayin niyo po ang aming pananampalataya sa gabing ito, O Diyos. Maraming salamat. Minsan pa, sa iyo papuri sa pangalan ko lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.